Alam kong mahirap. Nakikita ko ang mga gabing umiiyak ka sa katahimikan, nakikipagbuno sa mga alaala na umaalingaw-ngaw pa rin, sa mga panalangin na parang hindi sinasagot, sa isang pag-ibig na hindi natapos. Sinubukan mong sumulong, sinubukan mong isara ang pinto, ngunit isang bagay sa iyong espiritu ang tumangging ganap na bitawan. Dahil ang aking pinagsama-sama, walang tao, walang bagyo, walang kasinungalingan ng kalaban ang makapaghihiwalay ng tuluyan. Ito ang iyong kumpirmasyon. Humingi ka ng sign sa akin. Hiniling mo sa akin na magsalita. Gusto mong malaman, totoo ba ito? Galing ba sa'yo? At sinasabi ko sa inyo ngayon, ito ay totoo. Ito ay banal. Nasa loob ako noon at nasa loob ako ngayon. Dahil ako ang Diyos na nagpapanumbalik. Ako ang Diyos na humihinga ng buhay sa mga tuyong buto. Ako ang Diyos na nagiging sanhi ng pagbabalik ng mga alibughang loob, paglambot ng mga puso, at oras upang magkatugma. At kung paanong inilabas ko si Lazarus mula sa libingan, sa gayon ay binubuhay ko ang koneksyong ito, ang tipan na ito, ang bigkis na ito. Dahil ito ay hindi kailanman sinadya upang magtapos sa ganitong paraan. Bigla silang gusto ng isa pang pagkakataon, hindi lang dahil sa nostalgia, hindi lang dahil sa panghihinayang, kundi dahil may nagising ako sa kanila. Napukaw ko ang kanilang espiritu. Nagdulot ako ng pagkalaglag ng mga kaliskis mula sa kanilang mga mata. Nakikita na nila ngayon, tunay na nakikita, kung ano ang ibig mong sabihin, kung sino ka, at kung ano ang itinayo namin. Sinasabi ng Isaias 43:19, narito, ako'y gumagawa ng isang bagong bagay, ngayon ito'y sumisibol, hindi ba ninyo namamalas? Ito ay hindi isang pag-uulit ng nakaraan. Ito ang redemptive na bersyon. Ito ang gumaling na bersyon. Ito ang banal na timing na naglalahad, hindi kapag gusto mo, ngunit kapag ito ay tama. Hindi mo akalain ang tawag. Hindi ka nagkamali sa pangako. Hindi mo nabasa ng mali ang koneksyon. Ako ay nasa loob nito, at ako ay nasa loob pa rin nito. Ngunit kailangan kong dalhin kayong dalawa sa apoy, hindi para sirain kayo, kundi para dalisayin kayo. Kaya kapag nagkabalikan kayo, hindi na ito itinutulak ng takot, pagmamataas, o pagkasira, kundi sa layunin, sa kapanahunan, at sa pamamagitan ko. Ang ilang mga bagay ay kailangang bumagsak upang maitayo ko silang muli sa aking paraan. Ang ilang mga puso ay kailangang magpakumbaba bago sila tunay na magmahal tulad ng pagmamahal ko. Ang ilang mga panahon ay kailangang tapusin, hindi dahil tapos na ito, kundi dahil ang pagpapagaling ay kailangang maganap ng pribado bago maihayag sa publiko ang kaluwalhasyan. Kaya, bigla silang gusto ng isa pang pagkakataon at mararamdaman mo ang pagkakaiba. Dahil sa pagkakataong ito, mauuna na ako sa iyo. Sa pagkakataong ito, ako ang pundasyon. Sa pagkakataong ito, ang aking kamay ay hindi na maitatanggi. Humingi ka ng kalinawan, ito na. Humingi ka ng isang salita, ito ang isa. Humingi ka ng kapayapaan, hayaan mo itong tumira sa iyong puso ngayon. Huwag kang matakot. Huwag mag-overthink. Huwag mong sabotahe muli ang aking hiningahan ng buhay. Dahil sa oras na ito ay para sa aking kaluwalhatian, ito ay para sa iyong ikabubuti, at ito ay nasa oras. Ngayon tanggapin ito. Iunat ang iyong pananampalataya at ipahayag. Lord, I believe your timing is perfect. I trust your restoration. I receive your promises. It's not over. It never was. Dahil kapag nagsusulat ka ng kwento, lagi mo itong tinatapos na may layunin. Hindi ka nakakalimutan. Hindi ka pinabayaan. At hindi pa kayo tapos sa isa't isa. Ngayon pumunta ka. Ihanda ang iyong puso. Dahil ang pagpapanumbalik ay hindi darating, ito ay narito. Ang mga relasyon ay pagpapala sa atin. Ang mga relasyon ay isang pera sa kaharian na ito. Hindi lahat ng binibili mo gamit ang pera na kilala mo at nakakakilala sa iyo ay mahalaga sa buhay na ito. Naging insensitive kang mapansin na ang pag-unlad at tagumpay na iyong nakikita o nararanasan ay resulta ng taong karelasyon mo.
Ang tao ay wala na ngayon, at ikaw ay naging stagnant, walang positibong pag-unlad. Nanalangin ka, nag-ayuno, sinubukan ang iyong makakaya, nagsumikap sa lahat ng iyong pagsisikap, ngunit tila walang solusyon. Ito ay hindi sa iyong pagsisikap. Dinala ng Diyos ang taong iyon sa iyong buhay bilang isang pagpapala. Ang tao ay ipinadala ng Diyos upang pabilisin ang iyong buhay, ngunit dahil sa mga isyu, kayo ay naghiwalay. Ito ay isang pagbubukas ng mata sa iyo, ang taong iyon ay isang pagpapala sa iyo. Ang tao ay ang hagdan sa iyong tagumpay. Hindi ka makakakita ng kapansin-pansing tagumpay hanggang sa sundan mo ang iyong mga hakbang at makipagpayapaan sa taong iyon. Ito ang sinasabi ng Diyos ngayon, dapat kang bumalik at makipagpayapaan. Dapat mong iwanan ang lahat ng mga pagkakamali. Maging tulad ni Jesus, tanggapin ang sisi, tanggapin ang insulto, at ituloy, upang muli kang makabalik sa panalong panig. Ang iyong mga pagsisikap ay hindi magdadala sa iyo doon. Hindi ka malalayo ng iyong kakayahan. Makipagkasundo muli sa taong iyon. Magsimula muli sa taong iyon, upang patuloy mong matamasa ang mga pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng relasyong iyon. Hindi basta-basta sinabi ng Diyos sa Biblia na siya na nakahanap ng asawa ay nakasusumpong ng magandang bagay at nakakakuha ng pabor mula sa Panginoon. May pabor at pagpapala sa anumang relasyon na sinang-ayunan ng Diyos. At sa gayon, ang paghihiwalay ay hindi nakalulugod sa harap niya. Nag-embed siya ng mga pagpapala para sa inyong dalawa sa katagalan magkasama. Pakawalan ng ego at pride. Magkasundo at bumalik sa iyong kapareha. Nagbibigay ang Diyos ng kapayapaan na nag-aalis ng takot, tensyon, at gulat. Siya ay nagbibigay ng kapayapaan na lampas sa pangunawa ng tao. Ang kanyang presensya sa anumang bagay ay nagbibigay ng kapayapaan. Saan man siya naroroon o humakbang, ang takot ay itinataboy, ang unos ay iginulong, ang gulat ay napawi dahil siya ang nagpapatatag ng lahat. Ang mga alagad ni Jesus ay nahaharap sa unos. Akala nila mamamatay na sila. Ngunit nang tawagin nila siya, nagpahayag siya ng kapayapaan doon. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Tandaan, sinabi niya na ang mga iniisip at plano niya para sa iyo ay mabuti. Plano niyang bigyan ka ng kapayapaan. Binigyan ka niya ng relatibong kapayapaan na natamasa mo kasama ng iyong kapareha bago ang hiwalayan. Hindi mo nagawang magkaroon ng kapayapaan. Hindi mo nagawang umunlad. At naging unstable ka. Ito ay dahil ang taong nagdala sa Diyos sa iyong buhay, upang kumatawan sa Kanya at magdala ng kapayapaan, ay wala na sa piling mo. Nagkaroon ka ng hindi pagkakaunawaan at pinayagan mong umalis ang taong iyon. Nais ng Diyos na makipagkasundo ka at magpatuloy sa taong iyon. Kaya nga hindi ka niya binigyan ng kapayapaan. Ang taong iyon ay nasa layunin at agenda ng Diyos para sa iyong buhay. Ang taong iyong pinakawalan ay para sa iyo na maging katulad ni Rehoboth, ang lugar at presensya ng kapayapaan. Naiwasan ka ng kapayapaang iyon dahil sa hindi pagkakasundo. Oras na para magkasundo. Panahon na para makipagpayapaan. Panahon na upang pagtibayin ang mga bagay. At sa paggawa nito, inaanyayahan mong bumalik ang Diyos, at sa tuwing pupunta siya sa lugar na iyon, ang kapayapaan ay inilalabas sa lugar o sitwasyong iyon. Huwag hayaan itong magtagal at patuloy na mamuhay sa takot, gulat, at kawalang tatag. Gawin ang kailangan ngayon at tamasahin ang kanyang kapayapaan na higit sa pangunawa at pag-isip ng tao. Bilang mga anak ng Diyos, kumukuha tayo ng lakas at kaaliwan mula sa Diyos. Wala tayo sa sarili natin. Hindi natin pagmamay-ari ang ating sarili at wala tayong magagawa kung wala ang kanyang tulong o patnubay. Pagkatapos ng paghihiwalay na iyon, kung hindi mo magawang pumunta sa lugar ng intimacy at makipag-usap ng maayos sa Diyos, ito ay isang tanda at ang paggawa ng Diyos. Ayaw niyang magkalapit kayo hanggang sa magkasundo kayo. Alam niya ang lahat ng bagay na may kinalaman sa iyo mula pa sa simula, at alam niya kung bakit kanya pinahintulutan at ang tao na dumaloy mula sa simula bago ang pangit na yugto.